inyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, nun ngayon at kailanman. Sa buhay ng tao, siya ang tuwirang totoo. Di nagmamali o kalingan niya sa bawat isa, patuloy na ang adhika niya sa ikabubuti nila. Kaya't halina mga mahal ko, inyong ilagak sa Ama, mga suliranin, dalahin sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat kabutihan, ano nga ba ang inaasahan? Kung mabuti ginampanan, mabuti ginawa mo sa kapwa mo, mabuti ang aasahan mong ganti kahit kanino man na ito'y ibinigay o ginawad. Kaya sa inyo pong lahat, ang sabi nga po, anumang sakit na naramdaman ng katawan, pag nawala na yan, wala nang gunita. Hindi mo na maalala, hindi mo na maapuhap sa katawan mo. Subalit, yung sakit na dulot ng kapwa-tao, kapag yaon ang nanahan sa damdamin ng tao, yun ang mahirap kalimutan ng di marunong magpatawad sa kapwa-tao niya. Kaya, yaon po ang nais ng Ama na wag manahan at maghari sa tao, kundi ang patuloy na nais niyang ipanahan sa bawat anak niya ay ang pagmamahal, upang sa gayon, hindi maramdaman ang tuwirang sakit ng damdamin, hirap ng kaisipan. Kaya sa bawat nagtataglay ng pawang kabutihan, ang katauhan ding yaong nagtataglay, siyang nasisiyahan at nakikinabang. Buhay po ba ang Diyos? At siyaan po ang itinatanim, hinahasik ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, na kung kakamti ng tao at tuwirang kikilalanin ang kanyang paghahari at pangunguna sa bawat isa, sino nga po ba ang mahihirapan? Sino nga po bang masasaktan at magugulapi sa buhay? Ang bawat sakit may pangalan sa mga nag-aral at may kaukulang angkop na gamot. Subalit, ang lahat ng sakit at anumang uri ng gamot, ang instrumento pa rin para gumaling at kamti ng kagalingan ay ang Diyos, Amang mahal. Sa pangalang Jesus, sa kapangyarihang taglay ng Espiritu na naghahari sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Walang perfect na tao. Kumisan, yung mga minamahal mo pa ang nagbibigay ng kahihiyan sa iyo, di po ba? Subalit ikaw na marunong magmahal at may takot sa Ama, hindi mo yun maitanim sa puso mo, sapagkat alam mo kung paano kumilos ang kalaban para gatiin ka. At yan din po ngayon ang tinatanim ng Ama, na matutunan at makilala ng tao kung paano ang pagkilos ng kalaban at ang paghahari ng Kristo sa buhay ng bawat isa. Kaya't kung ang paghahari ng Kristo at Ama ang siyang tatanggapin ng bawat anak ng Ama, walang makagaw, walang magugupo, walang makapangingibabaw na tukso o dili kaya ay kalaban ng Ama, upang sa gayo'y gupuin at magupo sa bawat isa ay maghari ang kawalang pag-asa, sakit ng kalooban, o dili kaya'y pagdaramdam. Pinakamahirap gawin ng tao ay ang magpatawad, lalo na kung hindi pa bukas, hindi pa tanggap ang katotohanan. Pinakamahirap na gawin ng tao ay ang mag-alay ng pagmamahal sa kapwa niya. Maraming tao ang nagsasabi na kilala ang Kristo, subalit kung minsan yung masakit sa kapwa-tao, ginagawa ng taong tumatawag sa pangalang Jesucristo. Nagagawad sa kapwa-tao ng mga tumatawag ng Panginoon ko at Diyos ko.
Kaya't kung pagninilayan mo, sino nga ba ang totoo sa mundo? Sino kaya ang ganap pagtitiwalaan mo? Sino kaya ang ganap paniniwalaan mo? Mahirap magtiwala, mahirap maniwala, lalo tigit kung hindi ka pabukas. Sapagkat kumisan, ang bawat pagtitiwala, may pagdalisay din sa bawat naniniwala. Mga mahal, ang ginampanan ng isang Kristo, ang pagtitiwala at paniniwala niya sa Ama, hanggang kahuli-hulihan sandali ng kanyang hininga na bilang nagkatawang tao ay hindi nawala. At ito po ang nais ng Ama, ang kamti ng bawat isang anak niya, ang pagtitiwala at paniniwala sa magagawa niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Wala nga pong imposible sa pagkilos ng kapangyarihan niya. Kaya kung lahat ng tao umaasa at aasa sa magagawa niya, na sa isang iglap, walang imposible. Lahat ay posibleng gawin niya. Lalo tigit sa mga anak niyang lubos ang pananalig at pananampalataya. Kaya sa inyo pong lahat, tatandaan po ninyo, ang pakikibaka sa buhay ay maraming pagdaraanan. Maraming pinagdaraanan, subalit sa bawat pinagdaraanan, walang dapat asahan maliban ang Diyos na buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ano ba ang pinakamahalaga na magawa ng tao sa kapwa-tao? Ang bigyan mo ng kahalagahan ang kapwa mo tulad ng pagpapahalaga mo sa sarili mo. Ang ipadama mo ang pagmamahal mo sa kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Upang mapatotohanan mo ang sinasamba mo at kinikilalang Ama ay siya nga naghahari at nangunguna sa buhay ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito, ang lahat ng kaparaanan, ang lahat ng daan, ay binabahagi sa pamamagitan ng Espiritu kung paano makikilala at kikilalanin ng Diyos. Subalit, nang dahil iba't iba ang pananaw at pandaman ng tao, iba't iba ang pagkilala at pagsusuri ng tao, iba't iba ang pag-iisip at damdamin ng tao, hindi po lahat ng pawang mabuti sa dakong ito ay makikilala at makikita ng tao. Sapagkat ang tao ay kumisan sa pakinabang lang naghahangad. Subalit, hindi inaalam ang tuwirang higit pang pakinabang na dapat matanggap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, inyong pakinggan ang mabuting balita mula kay Lucas. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanyang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang mga palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iyunat mo ang iyong kamay." Iniyunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseo
at pinag-usapan nila ang kung anong dapat gawin kay Jesus. Pawang katotohanan, maraming tao ang sumusuri kung ano ang ginagawa ng kapwa-tao niya. Hindi maamin, hindi matanggap na yung pagsusuri niya ay pansarili. Hindi ganang kung ano ang nararapat, kung ano pa ang kanyang makikitang mabuti o makakakuha ng isang halimbawa sa kapwa niya. Kundi kung paano pa may maipaparatang, may maibibintang, may yuhusga upang ipahamak pa ang kapwa niya. Subalit sa isang Kristong nagpakatotoo at ganap ang katapatan sa ibabaw ng mundo, walang inadhika, walang ginusto, kundi ang magpakita ng katotohanan at gumawa ng katapatan. Kundi ang magbigay ng pagmamahal at magpadama sa pagmamahal. Kundi ang tuparin ang layunin ng Ama na ipakilala sa katapatan at ipakilala kung sino siyang totoo sa bawat anak niya. Sa katapatan ng kanyang salita, sa katapatan ng kanyang pag-ibig, sa katapatan ng kanyang gawa. Ilan kaya ang tao na nagsasabi ng katotohanan na siya'y nasa Panginoon, kilala niya ang Diyos niya, tinatawagan niya yung Diyos niya. Subalit, may pinipili siyang gawin, may tinatangi siyang araw para gumawa sa kapwa niya. Maliwanag na tinuran sa unang tipan, ibigay ang isang araw ng pamamahinga. Subalit, hindi naman gayon ang kabisang katotohanan na ginagawa nilang pagpapatotoo na sila ngay hindi naman nagumagawa sa araw ng pamamahinga na tuwirang Ama ang nasa puso nila at tinutupad ang kalooban niya. Kundi, hindi nga sila gumagawa, subalit ang kasalanan ay naroroon. Subalit sa maliwanag na ginawa ng Kristong isang halimbawa, gumawa man ng araw ng pamamahinga, pinakita niya lamang ang katotohanan na hindi mahalaga ang araw niya, na hindi mahalaga kung ano man ang oras para sa kanya, kundi ang mahalagay ang magagawa niyang mabuti sa kapwa niya. Sapagkat yaon ang nais ng Ama, yaon ang kalooban niya. Ang sagipin mo ang kapwa mo, ang tulungan mo ang kapwa mo, ang ipakita mong mahalaga siya at tunay na mahal mo sa mabuting magagawa mo. Ilan kaya ang nagsasabing kilala ang Panginoon niya? Subalit, kapos sa pagtupad at pagtalima para patotohanan niyang tumatawag siya sa Ama, kilala niyang Ama, mahal niyang Ama, at siya'y sumasamba sa Kanya. Ilan kaya mga mahal ko ang tuwirang sa katotohanan ay gaganap upang patotohanan niya ang kanyang kinikilalang Panginoon ang siyang dapat niyang tuwirang bigyan ng nakalulugod sa kanyang gawa, na habang pinagmamasdan ng kanyang ginagawa ay tuwirang nasisihan siya bilang isang Ama, tunay na nagpapahalaga at nagbibigay kahalagahan sa kanya. Ilan kaya ang mga tao na hindi magpapahalaga sa sarili, kundi ang kahalagahan ng kapwa-tao ang gagawin para lamang sa kahalagahang ginawa na yaon ay kalugdan sila ng Ama. Mga minamahal, tulad ng pagpapaunat sa isang patay ang kamay, kung iuunat lang ng tao sa tuwina ang bisig niya, ang kamay niya sa kapwa-tao niya, lahat ng patay na marapat mong magawa sa bawat araw ay bubuhayin ng Ama para ipakita niyang ika'y mahalagang anak niya. Ilan kaya ang magpapatotoo
at kikilalang lubos sa kanyang tinatawag na magulang, sa kanyang tunay na Panginoon, na sa bawat araw ay magmithing, magalak at masyahan habang siya'y sumusunod sa kanyang kagustuhan. Mga minamahal, marami ang nagnanasa na masyahan at magalak ang kanilang puso, ang kanilang kalooban. Subalit, hindi marunong magpagalak, hindi marunong magbigay lugod sa kanyang kapwa. Marami ang nagsasabing nagmamahal sa Ama. Subalit, ang tunay na pagmamahal na nais makita ng Ama ay yaon ang wala sa kanila. Sapagkat wala kang mayahain, wala kang maibibigay o mayahandog na tanging bagay pinahahalagahan ng Ama, kundi ang handugan mo siya ng iyong damdamin at tapat na kalooban. At yan ang nais na gawin ng Ama sa bawat anak niya, tulad ng isang tunay na halimbawa ng isang Kristo, na walang pakialam anuman ang pagsusuring ginagawa ng kapwa-tao sa panahon na iyon, na walang pakialam anuman ang sabihin ng tao sa kanyang katauhan, kundi ang pinagpatuloy ang makalulugod at ikalulugod ng Ama, sapagkat siya ang tuwirang Diyos Ama na pinagmulan niya, na pinakikilala sa sanlibutan ng mga anak ng Ama. Katotohanan ng sakit tinuran. Mapapakilala mo ang kahalagahan mong pagsamba sa Ama sa pagdamay mo sa kapwa mo, sa pagpapahalaga mo sa kapwa mo, sa pakikisa mo sa Espiritu Santo, sa pagtulong pagdamay na tuwirang mahirap gawin ito ng lahat ng tao. Subalit, sa katotohanang pagtupad at pagtalima, walang mahirap sa taong ang kalooban ay mabuti, tulad ng isang Hesukristo. Ang dahil sa kabutihan ng kalooban, sa magandang layunin at mabuting hangarin, walang bali ang sambitin ng kapwa-tao kung ano ang iparatang at husga, ang ipinagpatuloy at tinupad kung anong kagustuhan ng Ama. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Mapapalad kayo na sa bawat araw ang layo ninyo'y mabuti, ang mithiin nyo'y kabutihan, na sa bawat pagtalimay nyo'y di naalinta ng katauhan, kundi ang layon at nasa nyo, Ama ang sa inyo'y aliwin, at kayo'y kalugdan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat maraming tao ang sinasabi niyang naglilingkod siya, sumusunod siya, subalit hindi maamin sa sarili at di mailantad sa kapwa niya. Ang paglilingkod niya ay hindi para sa Amang totoo, kundi para sa pagpaparangal at karangalan ng sarili. Kaya mapapalad kayo, mga minamahal ko, na sa karangalan ninyo ay hindi nyo inalintana ito, kundi pinabayaan nyo ang kapwa ninyo ang patuloy na magparangal at magpasalamat sa inyo, sapagkat daratal din ang takda ng kagawang kabutihan at bawat ginawang mabuti, pararangalan kayo at ang Ama'y magbibigay lugod, galak at sigabong galak na walang kahulilip ang sa inyo'y matatanggap. Kaya't ang bawat isa na nagsisipag-sipag, nagsusumakit at nagsusumikap na sa Ama'y tumupad ng pawang kabutihan, ganti kasiyahan, kagalakan sa sarili, na nagsusumigaw at ipagsisigawan ang kadakilaan ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, mapalad kayong gumagawa na ang sarili ninyo ay ibinababa, hindi baling ang kapahamakan
sa isipan ng kapwa nyo ang nasa kanila kung paano kayo tutuligsain, uhusgahan at hahatulan. Subalit ang amang tanggulan at tuwirang nakasilay sa inyong sandigan at matibay na buhay, sapagkat walang may-ari ng buhay ng sinuman, maliban siyang sa tao'y umangkop ng buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sa buhay ng tao, mahalaga ang pahinga para sa kanya. Subalit, sa buhay ng Kristo, na inalay ng Ama at binahagi sa mga anak niya, ang pinakamahalaga ay sumunod sa kagustuhan niya. Kaya't mapapalad ang hindi pinahalagahan ng sarili at ang Kristo't Ama ang ninasang makawangis sa gawa't salita'y naging mabuti siya. Ama ang magbibigay gantimpala at sa inyong mabubuting gawa, kayo'y magpapala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap tuparin ito ng tao, kaya't mapapalad ang nakatutupad at nakatatalima. Ipagbunyi ninyo ang Diyos na Ama, sapagkat siyang may-ari ng kalooban at humawak ng kaisipan at damdamin nyo, para matupad at gawin nyo ang karapat-dapat sa Kanya at ang nakalulugod sa pananaw niya. Magbunyi't magalak kayo, sapagkat lahat na iyaan ay may nakalaang ganti sa inyo. Pagpalain kayo. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya't kay buti ng Ama, sa bahagi ng mahal na kapatid na Gloria, ano ang napulot nyo? Huwag mong hamakin ang kapwa mo. Baka hindi mo namamalayan, mapahiya ka sa pangungutya mo at pag-iisip ng di mabuti sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may mga taong kung titingnan ay pusakal, masama, inaayawan ng kapwa. Subalit, ang kalooban ay mabuti, nagmimithi ng mabuti, tamang nagkasalat, tamang nakaligaw, naligaw ng landas. Subalit kapag kumilos ang Ama at siya'y nagbagong buhay, walang imposibleng baguhin siya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat ng nilalang ay may kaparaanan ng Ama at may paraan para makapagbagong buhay. At ano pa po ang inyong napulot doon kung nasuri ninyo? Ang hindi mo inaasahan kapag ibinigay ng Ama, siya ang gumaganap, siya ang tutupad sa sangigla. Buhay ba ang Ama? Ano pa ang dapat kapulutan kung minsan minamaliit ng kapwa niya ang kapwa-tao niya, subalit ang hindi niya alam, ang hinahamak at minamaliit niya, yan pala'y masigit sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa panahon noon, ngayon at kailanman, ang buhay ng tao ay walang pagbabago ang kinagaganapan at kinasasapitan. Subalit, ang Ama wala ring pagbabago sa paghango, paglingap, pagmamahal, paghahandog, at pagbabahagi ng kanyang kabutihang loob. Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat ng tao, kung kikilala lamang sa kanyang katwiran, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban, hindi mo hahamakin ang kapwa mo, hindi mo susuriin ang ginagawa ng kapwa mo, kundi ang susuriin mo ay sarili mo kung paano mo ganap mapagbabago. Buhay ba ang Ama? Hindi ka magsasalita ng masakit sa kapwa mo, gaano man ang sa palagay mo'y ginawa niya.
sapagkat kumisan may nagaganap na hindi gusto ng kapwa-tao ang ginawa niya sa kapwa-tao niya. Hinihingi lamang ng pagkakataon at kaganapan na kumisan ay kapwa kayo sinusubukan. Subalit ang katotohanan, ang bawat isang may takot sa Ama at may pagkilala na sa Kanya, walang isa mang kapwa-tao niyang gusto'y mahirapan o masaktan. Kaya't kung ito'y niloob man ng Ama, ang pagtitiwala pa rin at pagtitibay na pananalig sa Amang huwag gagawing talikdan o kalimutan, upang kung paano niya kayo dinalisay bilang mga anak niyang sa Kanya'y lumalapit at kumikilalang ganap, ibigay niyang tuwirang kaligtasan at hiwaga na gagawin sa inyong buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Tulad nitong isang patayang kamay na maluwat nang nagdurusa, subalit sa isang iglap, may ginawa ang Ama sa pangalang Jesus na sinugos sa ibabaw ng mundo. Pinatotohanan ng magagawa ng Amay, hindi magagawa ng tao. At pinatotohanan din naman ng magagawa ng Amay, magagawa ng anak, na sa bawat tatanggap at kikilalang ganap, may gagawad ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang paghahari ng Ama ay walang katapusan. Tunay na liwanag, kasiyahan at galak. Sa mga hindi nakakaunawa, walang nararamdaman, walang nakakamtan, hindi na pagbabago, isip na dadidimlan. Subalit sa mga tao na nagmimithi ng liwanag, ang bawat aral at salita niya ay isang tanglaw na mainam. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, sa iyong mga pinagdaraanan, sa iyong mga nararamdaman, sino ang dapat asahan at sino ang dapat tawagin na huwag kang susukot, mawawala ng pag-asa? Sino po? Kaya ang kumikilala at nakakilala, nawawawaan, naunawaan niya ang kagustuhan at kalooban ng Diyos na tinatawagan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Ang tao kapag may nararamdaman na, hindi na niya kayang maglingkod sapagkat ang dahilan niya, may masakit ako. Subalit ang Kristo, nagdurugo na, tumutulo na ang dugo, sa tinik na itinarak sa noo, sinadsyad pa rin ang pagtupad at pagganap. Kaya't ang puspos na kaespirituhan ng Ama at kapuspusan ng Espiritu ng Ama ang siyang naging taglay para maisadsyad ang gampanin sa ibabaw ng lupa. Yan din po ang sa mga anak ng Ama sa panahon ngayon. Ang kapuspusan ng Espiritu Santong taglay ng katauhan, siyang magsasadsyad sa bawat isa na may kalwal hatian. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't napakahalaga ng pagtanggap at pagkilala sa hindi mo nakikita, ngunit pinahalagahan at pinangalagaan mo sa iyong sarili nang siya'y madama, nang siya'y tinanggap mo at sinamba sa totoong katotohanan. Mga mahal, kung lahat lang ng tao na nakatanggap at kumilala sa Espiritu ng Ama ay ginawa ang pagpapahalaga na kung paano ang buhay nila ay pinahalaga nila, na ayaw nilang mamatay at ayaw nilang mawala, ay gayon din ang gagawin. Magaganap po ng Espiritong tinanggap mo ay hindi mamamatay sa iyong katauhan. Hindi mawawala. Sapagkat kung paano'y kayo sinilang na walang nakaalam, kung ano itsura mo at kung ano ang bilang pagkatao mo,
Ganon din ang Espiritong tinanggap mo. Nang tanggapin mo ito'y hindi batid ng kapwa mo kung ano itsura niya at kung ano bilang Espiritong sumasa iyo. Subalit nang siya ay nakilala at tinanggap mo, ipinahalagahan, tulad ng pagpapahalaga mo sa buhay mo, na takot kang mamatay at takot kang mawala. Gayon din ang ginawa mo sa Espiritong kinilala mo at sinamba mo sa katotohanan, gagawin sa iyo ng Ama ang tunay na hindi mo nababatid na anak niya. Na hindi sa ikalulumbay mo, kundi sa ikagagalak mo. Na hindi sa pagpapakasakit mo, kundi sa kagaanan ng loob mo. Na hindi para sa ikapapahamak mo, kundi sa kaligtasan mo. Na hindi sa ikamamatay mo, kundi sa ikabubuhay mo pa, o tao, na minamahal at mahal na tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, dahil buhay ang Diyos, kumusta ka na, Joshua? Kumusta ka na, Christian? Diretso mo nga. Yan, ganyan. O, diretso mo pa. Tumayo ka nga, mabilis. O, diretso ka ang leeg. Yan. Nakatulog ka? Ha? Nakakatulog ka ng mahimbing? Nakakakain ka ng masarap na panlasa? Nakakahinga ka ng maluwag? Yan ang dulot ng Diyos Ama, na hindi nakikita ng mga anak niyang dinudulutan niya. Tulad ng pagpapagaling ng isang Jesus sa pinaunat na kamay, na walang nakakita kung paano naganap yaon, na walang nakabatid kung paano ang pangyayari, kundi nakitang naiunat ang kamay at nawala ang pagkapatay o pagkamatay ng kamay. Kaya sa inyong lahat, nawa ang malalim na pagtitiwala, ang malawak na pangunawa, ang matibay na pananampalataya, kamti ninyong ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano po ang inaasahan ng tao? Sa oras ng kagipitan, siya ang sasaklolo. Sa anumang kadiliman, siya ang hahawit, tatanglaw sa iyo. Ano man ang pinagdaranan mo, siyang magulagpos, magsasadsyad at magbibigay tagumpay. Ano man ang karamdaman mo, siyang magpapagaling na totoo. Ano man ang pinagdaranan mo sa araw at oras na ito, kung mataman mong pagtitiwala at pananaligan ng Ama mo, may magagawang mabuti at mahiwagang gawa sa buhay mo, taong mahal niya. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala po. Kaya inyong pakinggan ang napakagandang pahayag ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa Iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming saling lahi.
ngunit ngayoy hinayag na sa kanyang mga anak. Iniibig ng Diyos na hiyayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo. At dahil dito ay nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kalwalhatian. Yan ang dahilan kung bakit namin pinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihan na kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat na hindi nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Matapang na binigkas nitong San Pablo bilang Saulo sa unang buhay niya. Ang mga panukala ng Ama at kalooban ng Ama na natamo sa isang Kristong naghari sa katawan niya. Na ipangalandakan ng kabanalan, ang katotohanan ng Ama at ang anak na nakilala at kinilala niya. Sapagkat sa kanyang naramdaman, ayaw niya nang mawalay pa ito. Ayaw niya nang mawala pa sa kanya ang nabuhay na't binuhay ng Kristo. Kaya't buong lakas, buong tapang na pinangangalandakan at pinangangalandakang hindi ganang kanya, kundi ganang kalooban ng Kristo't Ama, upang matanyag at mahayag ang kadakilaan ng pinagmulan ng tao. At kung susuriin nyo sa panahon ngayon, iyan din ang tinutupad at ginaganap ng Espiritong hindi nyo nakikita, na nagbabahagi at binibigay sa inyo ang kaparaanan at kalooban ng Ama, upang kayong mahihina ang kalooban ay magsitapang, upang kayong ayaw lumaban ay makalaban, upang kayong walang pag-asa ay magbigay pag-asa, ang inyong tatanggapin kung kikilalanin nyo ang buhay ay sa Ama. Upang magsisigla ang pananalig at pananampalataya nyo, kayong marurupok at mahihina sa pagtitiwala sa Ama. Upang kamtinin nyo ang kanyang lugod at maramdaman nyo ang kanyang pag-ibig, yamang aking iniuulat sa inyo, tulad ni San Pablo. Mga minamahal ko, kung ganang katauhan at pagkataong haharap sa inyo, wala kayong maririnig na ganitong pangungusap. Kung ganang katauhan at pagkataong uulat sa inyo, walang pag-uulat na maririnig kayo ng gayong katotohanan at pawang katotohanan. Subalit ganang hindi nyo nakikita na lumukob at naghari kay San Pablo, ginawa rin sa panahon nyo upang maramdaman nyo kung paano ang nabuhay ay di na namamatay at di na mamamatay kailanman, upang patuloy na mabuhay ang mga patay na pananalig at pag-asa ng bawat anak ng Ama na naririto sa panahon ninyo. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak ng Ama, na tuwirang mahal na mahal niya. Bakit sa larangan ng paglilingkod, marami ang nagkakagulo, marami ang naglalaban, nag-aaway-away, dahil sa paligsahan? Ang pagpapakabanal at kabanalan ay di makukuha sa paligsahan. Sapagkat ang pagtupad sa kabanalan
at kabanalang tinutupad, hindi ang tawang tumutupad, kundi ang tinanggap na banal. Kaya't kapag ang tumutupad at gumaganap ay yaong katauhang pinaghaharian ng tinanggap na banal, hindi nakikipagtalo't nakikipagpaligsahan sa gawa, sapagkat batid ng tumanggap at pinaghaharian ng tinanggap na walang sino mang magaling at makapagmamagaling maliban ang Diyos na walang kamatayan. Kaya't ang sino mang pinaghaharian at naghahari ay Ama, ang kapuspusan ng Espiritu niya, ang tinanggap at maghaharing ganap, kaya't hindi maglalaban-laban, hindi magpapagalingan, hindi mag-aaway-away, at hindi mag-iisip na mawawalan, kundi gagawa at tutupad ng naayon sa kalooban ng Ama, sa kagustuhan niya, upang malugod sa bawat isang kanyang nilingap at binahaginan ng kanyang liwanag. Pawang katotohanan ng saki tinuturan, kaya marami ang nagtatalo nang dahil sa tao nagpapasikat, sa tao nagmamagaling, at sa tao nangangalandakan. Subalit kung sa magaganap at sa magpapasilay ng katuparan, ang bawat tumutupad at gumaganap, lugod ang kalooban sa pagtupad, subalit walang inaasam, kundi malugod din ang Amang kanyang tinanggap. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't ang bawat isa'y magsasama sa mabuti, magkakaisa sa kabanalan, at tutupad sa marapat na payapat tahimik, walang gulot alingas-ngas, at di magsasalita ng laban kaninuman, kundi nang naaayon sa kalooban ng Ama at kagustuhan niyang tutuparin ang bawat isa, kaya't kapwa sila masaya, maligaya, at kasiya-siya sa pagtupad pagtalima ng dahil ang katapatan ang nasa sa kanila. Mga mahal, maging ganap nawa ang pangunawa upang ang bawat naglilingkod ay huwag masakitan ng kalooban, huwag masaktan ng damdamin, huwag magulumihanan, kundi makapagtalima o tumalima ng tapat sa pagtupad. Ama ang aasahang magbibigay galak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't sa mga buhay ang espiritong tulad ni Pablo, tutupad, tatalima at magsusumakit, magsusumikap, hindi na kailangang palalahanan ng kapwa niya, kundi siya mismo ang magpapaalala sa sarili niya, sapagkat ang nagpapaalala sa sarili niyang yaon ay ang tinanggap niyang sa tuwin ay kumikilala sa kanyang katauhan. Kaya't masigabo ang kanyang kasuutan ay di nalintana ni anuman, kundi ang kalooban niya ang nag-uumapaw sa galak upang do'y kamtin niya kung anong dulot ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Kung ganito nga lamang ang magaganap sa tao, lahat ng kumilala at tumatawag ng Panginoon ko, mapaparoon at paroroon sa kaharian ng Ama. Kaya nga't hindi dapat gawin ang hindi naaakba sa kalooban. Kaya't hindi dapat tumupad kung napipilitan lang. Hindi dapat isalang-alang kung sino ang ninanasan niyang magalak, kundi ang isalang-alang ang tunay na Ama na dapat malugod sa kanilang lahat. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At sa gayong kaparaan ang tinutupad ng tao, ang Amang nagpapakilala at tumupad sa kanila, siyang nagbibigay din sigla, gala at pag-asa. Tulad nitong si San Pablo, kaya naging matapang at matibay sa pakikibaka ng kabanalang tinanggap sa Kristo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Naunawaan po ba? Maliwanag po ba?
Kaya, kung minsan, lingkod na ng simbahan, lingkod na ng sinasabing kabanalan, pero hindi pa naunawaan yung kapwa niya. Sapagkat ang paglilingkod ay pagpapasikat at pagmamagaling sa kapwa at pagsipsip sa katauhan ng tao, hindi sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapalad ang naglilingkod na hindi naglingkod para sa tao, kundi para sa Ama. Subalit di mo mapaglilingkuran ang Ama mo, kundi ang kapwa mo ang paglilingkuran mo. Kaya sa paglilingkod sa kapwa mo, kung malinis ang puso mo, damang-dama mo kahit kanino, igawad ito. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap ng pangunawa at marapat na pagtanggap. Nekarameneyahanam. 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 Ang paglilingkod sa kabanalan ay di sa katalinuhang pangkalupaan. Kaya kung kapwa kayo lingkod na tapat, matalino man ang kasama mo, mangmangkang naturingan, hindi ka magmumukhang kawawa, kundi pantay-pantay kayo sa pananaw ng Ama. Hindi mo alipinin ang walang kaalaman, kundi babahaginan mo ng iyong karunungan upang hindi pagtawanan. Na lumabas at mapalabas na ikaw lamang ang magaling sa pananaw ng kapwa mo nilalang. At siya ng Kristo at Ama, ang karunungan ay binabahagi sa lahat upang walang maging katawa-tawang anak at maging kahabag-habag na anak sa lupa, kundi ang lahat ng tatanggap ay magiging kaaya-aya, karapat-dapat, kalugod-lugod, at matatawag na anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't sa larangan ng paglilingkod na kabanalan, hindi pinag-uusapan ang katalinuhan at kamangmangan, ang kayamanan at kahirapan, ang kapangyarihan at walang kakayahan, sapagkat ang Ama ang siyang magdudulot nito kanino man. O tao, pagharian, lubos kayo. Nekarameneyahanam. Nekarameneyahanam. Kaya't ang tuwirang nasa katotohanan at may pangunawa sa kabanalan, ang tinuran ko'y matamang pinakinggan at sa kalooban ay nag-aring lubusan. Kasiyahan ang naramdaman, nag-umapawang kagalakan. Pagpalain kayong lahat. Ganang punching walang nailahad, ganang katauhay di maglalahad, ganang di nyo nasisilayan, inangkop sa inyo ang bawat nilahad. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino po ba ang may masakit? Taas nga ang kamay. Sa inyo pong nararamdaman, mapipigilan na po ba yung kagalakan? Hindi. Sa inyong nararamdaman, wala na ba kayong karapatang makatawa? Hindi. Kung tunay na anak ka ng Ama at nararamdaman mo siya, may masakit ka mang nararamdaman, nakakatawa ka. Buhay ba ang Ama? May batid ka mang karamdaman, masigla ka. Mayroon ka mang alam na problema mong tinatahak, umaasa kang hindi ka pababayaan at ibibigay ng Ama mo ang kagitla-gitla't kahiwa-hiwagang gawa niya. Buhay ba ang Ama? Yan ang mga anak ng Amang tumutotoo, nakikipagtotoo, pumikilala, nakakilala, tumanggap at tatanggap na lubos sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sino mang anak niya
walang mawawaglit sa mata niya, sa pananaw niya, sa pandinig niya, kung anong hinaing, kung ano ang daing, kung ano nararamdaman, kung ano kailangan, kung paano at sino ka bilang anak kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat ng matapat, magalak, ang lahat ng totoo, magpugay, ang lahat ng dapat, magpunyagi, at ang lahat ng hindi pa, kumilala ka ng ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Alam niyo po, habang ako'y dinadalisay sa aking nararamdaman at di mapatulog, dumatalang mensahe na inawakan ko po yung cellphone at pumindot ng pumindot at nang matapos ay binasa ko. Si Chris, babasahin ko lang po sa inyo. At pagkatapos po yaan, una wala pong dumaratal, puro lamang ako panalangin, 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 at nilalabanan ko yung nararamdaman ko. At sabi ko kay Divine, ikaw ang nag-atas sa akin, hindi ako ang pumili sa sarili ko. Kaya kung totoo po kayo, sa oras kikilos po ang Ama. At hanggang hindi po na natutupad dito, hindi ko po mawari kung ba't ganoon. Sabi ko, Panginoon, atasan niyo po ako. Kung may pag-aatas po kayo, sabi ko, para sa kabila ng aking nararamdaman na ito, ay magamit niyo pa rin ang aking katauhan. Hindi masayang ang nakamulat kong mata dahil may nararamdaman ako. At bigla na nga po, hindi pala bigla. At yun na nga po, tuluyan ng dumatal at nangusap. Ito po, pumindot ng pumindot sa daliri at nang matapos po, ay binasa ko. Pasubali ko'y ibahagi mo sa ganito, ganito, ganito. At ito po, sumainyo ang kapayapaan. Kay ligaya ng magulang na naalala ng anak niya, na di lamang may hihingin o may itatanong lamang, kaya hinanap at inalam kung nasa ng ina o ama niyang naturingan. Tinawag o nilapitan dahil lamang may kukunin o may pakukuha sa ina at ama niya. Hindi dahil manghihingi o may pagagawa, kaya naalala na alamin kung nasaan kaya ang ina ko o ang ama ko. Kundi hinanap, tinanong, tinawagan, pinuntahan, nilapitan, kinimusta o dinalaw, at naalala kanyang ina dahil mahal na mahal niya at nananabik siya sa tuwina. Makita, marinig ang kanyang ina o ama, sapagkat kapag wala na sila sa ibabaw ng lupa, hanapin mo man, tawagin mo man, sumigaw man, umiyak man, magsisi man, at magbago kung nalayo at nakalimot sa mga magulang ang isang anak, wala nang silbi, wala nang kwenta, wala nang halaga, di na ito makikita, maririnig, malalaman, at lalong di na mapapadama. Kaya samantalahin dapat ng isang anak na gawin sa mga magulang ang mahalin, alalahanin, panabikan, mahalin, at pakita kahalagahan habang buhay at malakas pa sila. Katotohanang katotohanan, ito ang sa aking itinuran, ipinabatid sa kalupaan sa sandaigdigan. Kahabag-habag ang isang anak na di marunong magmahal sa magulang, sapagkat ang anak na walang utang na loob at pasakit sa magulang
di makaparoroon sa patutunguhan. Kaya mapalad ang anak na malalahanin, mapagmahal, mapaglingap sa kanyang magulang na pinagkakautangan ng buhay. Siya ay pagpapalain, lalawig kanyang buhay, mananagana siya sa mga kailangan. Mawala man ang magulang, magunita man, may galak sa kalooban kahit na siya'y pumanaw na. Sapagkat nagawa niya ang marapat at nakapagpagalak, nakapagpasaya at nakapagpaligaya sa kanyang mga magulang na nagmalasakit, nag-aruga, nagpalaki, nagmahal ng labis sa kanya at tinaya ang buhay para lamang maisilang. Sapagkat kung noong isilang pa lamang siya ay namatay na sa ang kanyang ina na di nagdusa sa anak na nagdulot ng pait sa kanya. Kaya mga anak na minamahal, mahalin nyo mga magulang nyo. Pakita, padama, gawin na ito habang malakas pa at makasasagot pa sa inyo kahit oo lamang. Ave Maria Purisima, mahal na mahal ko kayo. Iba't iba ang kagustuhan ng magulang, may malambing, masaya, na kapag nakitang masaya at maligayang mga anak, may magulang na ay masaya na. Subalit, may magulang na mukhang salapi ang kailangan pera, di ang pagmamahal ng anak. Gayon din sa anak, may mga materialistic o materialosong tinatawag at may sapat na makita. Sa magulang niya, masaya na at madama, mahal siya. At may sapat na para makita magulang niya, masaya na at madama na mahal siya. Kaya mga mahal ko, ang tama at marapat ang dapat at tumpak ang gawin. Ang gantimpala'y nakalaan sa mga mabubuting nilalang. Mapalad ang anak na nakatagpo ng magulang, mapagmahal, mapagkalinga, mapagpahalaga. Mapalad din ang magulang na mapagpahalaga, mapagmahal, magalang, at may pangunawa ang mga anak niya. Mahal na mahal ko kayo, gawin pa ang dapat, yamang nagmahal na sa magulang, lubos-lubusin na mga anak nyo. Pag nagpamilya ay gaganti sa mga magulang na nagmahal ng mga magulang nila. Mapapalad kayo mga dinadaluyan ng mga aral ko upang mapabatid sa inyo. Mapapalad kayong magninilay at tatanggap. Kapiling at nadama nyo ang Espiritu ng Ama at Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Ave Maria Purisima. Kaya huwag mong sabihin na ika'y may nararamdaman, alipin ka ng iyong nararamdaman. Alipin ka ng umaalipin sa iyo. Kung ang Ama at ang Kristo ang sumasayo pa rin, magagamit pa rin ang iyong katauhan, mararamdaman mo pa rin ang kahalagahan mo, at ang buhay mo ay mabibigyang kabuluhan. Kaya kayong lahat, kung ang Espiritu ng Ama at Anak ang sa inyo, hindi po makakagupo sa inyo ang anumang nararamdaman nyo bilang kayo'y tao. Kundi ito ay magpapatibay pa para hamunin nyo ang pananampalataya nyo na maging matatag at matibay sa Ama. Nakikilala kayo hanggang kayo'y palayain niya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang Diyos, ano po ang inaasahan ng mga buhay ang pananampalataya at buhay ang pananalig? Sila ay hindi pababayaan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na, kapatid? Kumusta? Panaligan mo na mawala na yung bara na yan at diretso na, ano? Napakabuti na nga, matingnan nyo nga po siya. Hindi hadlang ang kanyang karamdaman para makinig ng mensahe. Kung lahat lang po ng
ng tao, ang pahahalagahan ay banal na salita. Yun po ang magbibigay liwanag sa iyong diwa. Totoong-totoo po, ang magbibigay liwanag sa iyong pangunawa at diwa ay ang banal na salita na pinakikinggan mo at ninanamnam mo. Hindi yung mga salita ng kapwa mo makasisira sa pananalig mo, makawawala ng pag-asa mo, lalo na't may nararamdaman ka na. Lumapit pa sa'yo isang mas mahina pa sa'yo. Naku baka kung ano na yan, mamatay ka niyan. Patay kang bata ka. Lalo ka ng pinahina, nawalan ka ng pag-asa. Kundi ang gagawin mo, sa Ama ka dumulog at humanap ka ng taong matibay sa pananalig, matibay sa pananampalataya na siyang dadaingan at dudulugan mo para mapagsidlan ka ng lakas at makilala mong ganap ang magpapalaya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang ginawa ng Kristo. Sa Ama dumulog siya at sinabi niyang maliwanag ay ito, Ama, maghari ang kalooban mo, huwag ang kalooban ko. Kaya kayo pong lahat, sabihin niyo nga po, Ama, maghari ang kalooban mo, huwag ang kalooban ko. Ano pa po ang sinabi niya? Ama, pangunahan niyo po ako at huwag ang sarili ko ang mangibabaw sa aking totoo. Wala po sa Biblia yan. Ngunit ang Espiritu, yan po'y sinasambit sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa? Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng dusang hinanap ng tao na ibigay sa Kanya, siya pang humingi ng kapatawaran sa bawat isa. Tama po ba? Yan po. Ano man ang kasalanan ng kapwa ninyo, ihingi nyo ng kapatawaran sila sa Ama. At ang Amang hinihingan mo ng kapatawaran ng kapwa mo taong nagkasala sa iyo, siyang magbibigay namang patawad sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung minsan, ang bawat araw, nagsusumakit, nagsusumikap ka ng makatupad, makaganap, may tukso sa buhay mo. May aagaw ng tukso na kung saan ka mahina. Kaya anong gagawin mo para hindi ka maagaw ng tukso na inaagaw ng kapwa mo kung saan ka mahina? Ang Ama ang tawagin mo sa pangalang Jesus. Sa dating buhay mo, konting maramdaman mo'y takot ka na, nag-aalala ka na, hindi ka na makalaban, iyak nang iyak ka na. Subalit nang tinanggap mo ang Kristo, walang kwentang luha, walang silbi pag-iyak, sapagkat walang magagawa sa buhay mo yaan. Kundi ang may magagawa sa iyo ay ang Diyos na kinikilala mo, na tinatanggap mo at paghahariin mo upang ang hirap na dinaranas mo, mapagaan niya hanggang ika'y makalaya at pagalingin niyang tuwiran. Mga mahal, ganyan ang Diyos, ganyan ang Kristo, ganyan ang Ama, ang Kristo't Anak na naghari sa inyo. Sa pamamaraan at kapangyarihan ng Espiritu Santo, kung kikilala lang ang tao at hindi ang kanyang matwid, ang kanyang katwiran, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban, at sariling pagkatao niya, ang pinangingibabaw lamang na wala siyang inalam, na wala siyang pinakinggan, na wala siyang sinuri sa kagustuhan ng Ama niya, sa kalooban ng Ama niya, para siyang anak niyang malayo sa kanya'y magliwanag ang isip niya, mapalapit sa kanya, mapagpilom ang galit niya, mapatay ang damdamin niyang naghahari sa isip at damdamin bilang tao. At ang buhayin niya ay ang mula sa kanya na may galak, kasiyahan, liwanag, pag-asa, pag-ibig, at kagalakan. Doon, mapapatotohanan mo tao, kumikilos sa buhay mo ang Diyos na tinanggap mo at pinahahalagahan mo tulad ng pagpapahalaga mo sa buhay mo kinamtan
sa Kanya. Buhay bang Ama? Mga mahal, gaano man ang kaluwat na pagdurusa, pag kumilos ang Ama, sang iglap may magagawa siya. Gaano man ang pinagdaraanan mong bako-bako, lumbak-lumbak, liko-liko, kapag natuntun mo ang kalooban ng Ama, ilinis siya kaniya, hahawiin ang tinik, di ka masasaktan habang naglalakbay, ikay kanyang inaaruga, ikay kanyang inaalagaan, ikay kanyang papatnubayan, ikay kanyang pagtatagumpayin. O mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayong lubos. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga iba, dumating man ang birthday nila, parang baliwala lang. Sa mga lingkod ng Ama, bago dumating yung tunay na kay sarap ng pinagdaraanan. Matatawa ka na lamang kapag yung nahulagpusan. Kaya't masasambit mo, Diyos, na yung tinanggap ay tuwirang buhay na sa'yo'y di nawalay, di ka iniwanan. Yan ang pawang katotohanan. O aking mga minamahal na nilalang, kung inyong pagmamasdan buhay na nakaraan ng Kristong sa inyo'y naghandog at nag-alay ng kaligtasan. Wala pa sa dulo ng mga kuko nyo ang dinaranas nyo na dinanas ng Kristo. Kaya't kung matapat kayo na tumanggap sa Kristong hinain ang buhay sa inyong lahat, ay magagalak at masisiyahan. Kayo ay lalaban hanggang magtagumpay. Di masamang isipan ang paghahariin, di masamang kalooban ang tatanggapin, kundi mimithiin ika'y matanglawan sa kabila man ang dusa na iyong pinagdaraanan. At aapuhapin mo wagas na pagmamahal ng Ama mong tinanggap na pinakilalang ganap ng Kristo na inalayan mo. Kaya naglingkod ka, kaya nakapaglilingkod ka, kaya napili ka, kaya sumunod ka, pagkat nagnasa kang kaligtasa'y mata mo. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Sino nga ang tapat na anak ng Ama, na di dinalisay, subalit di iniwan, bagkus pinantayan at pinahalagahan. Di man nakikita, damang-dama niya kung paano yapusin ika'y pagheli. Ikaw ay aliwin sa iyong karamdaman. Yan ang pawang minamahal ko na nagaganap at mararamdaman ng taong may pusong tinanggap na'y Ama ng katotohanan.
naghahari sa kanya. Tao, mahal ko kayo, yan ang pawang katotohanan. Kung tao lamang di makakaya, subalit maliwanag. Ama'y malakas ang pwersa, kaya kumapit ka, manalig ka, magtiwala ka, humingi ka sa kanyang anak niya, upang gawin niya ang magagawa niya. Pagkat kayo ay mahal, mahal na mahal. Kaya't sinong nagulapi na nakakilala sama, natuwirang siyang nakangkanat dinama. Sino ang nalugmok at nabaliwala buhay niya, na tinanggap ay siya? Sino ang nagsumamo na may pag-ibig siya, na di ang nadama pag-ibig rin niya? Sino ang kumilala sa magagawa niya, na di pinakita may gagawin siya? Sino ang tumanggap sa kapangyarihan niya, na di napatototohanan? Makapangyarihan ang Ama, o tao, magnilay kayo, magbulang, magtanto, upang makamtan nyo ang mga tinuran ko, mapatotohanan ko na buhay nagturan sa inyo, gawing marapat mo tao, makipagtotoo kayo sa aking espiritong di nyo nasisilayan, subalit sa tuwin ay sa inyo'y may nakalaan. Alam kong may magagawa ang Ama, alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winikaya manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong di
gayon din naman ang buhay nyo tinatagla. Maring galit ka rin, ika'y ngayon naghihikaw. Balang araw, uunlad ang iyong buhay. Kung ika'y takot na nagsisiwala, tapat kang sama ay tutupad. Sinong hindi nahuhulagpusan kanyang tuwirang pinagdaraanan. O kay sarap na mabuhay sa sanglibutan. O kay sarap na tumanggap na may dala. O kay sarap naman ang may paglingkuran. Mahiwaga, dakila siya tunay. Kaya't kayo'y magliwalang ganap, ano man ang sa inyo'y natanggap. Kaukulang kayo'y ganap magliwanag, kayo'y tuwirang malulugot. Sa pananaw na dulot nyo katapatan, ang ama nyo hindi kailanman nasilaya. Subalit naghahandog, nagbibigay ng marapat, tumutupad, gumaganap sa inyong lahat. Bakit sa tao manghihinawa? Bakit kaganap nasusuko? Kung tinanggap mo'y ama ng liwanag, kailanman di katutugon. Sa iyong nasumpungan at nakamtan na liwanag, ika'y doon mananahan, nagtatanggap sa iyong kaisipan, kabutihang ilalaan, upang ikaw di magapit kailan paman. Yan ang tawag katotohanan, kayo'y makikipagtotoo lamang. O taong aking ganap na minamahal, bakit di nyo masilayan? Ang sa akin ay tuwirang nilalahad, tulad ng kidlat na pagdakay gumuguhit. Bahagharing makikita sa alapaap na pagdakay nagagawang may kortiya. O taong nagnilay, kayo't magpulay, kung totoong tinanggap niya yaman ang liwanag. Dapat kayong lahat ay tumupad sa kanyang layuning ganap. Sino baga ang sa inyo'y dinadaya? Kung kayo ay nagiging
nasasaktan. Hindi kayo ay mawawalay, lalo't hindi kapahamakan. Ang sa akin sa inyo ay dulot, kundi ganap na kaligtasan. O mga mahal, kayo'y magnilay at magbulat. Kung humina man at nagkasakit ang katawan, subalit kung kapuspusan ng aking espiritu, sumasa inyo't nag-ahari sa inyong katauhan. Yaon ang siyang mangingibabaw, hindi ang ganang inyong laman. Kaya't kayo'y makakalaban na may galak ang kalooban. Kaya kayo ay magnilay at magbulat. Kaya kayo ay tumindig at humakbang. Kayong lahat nasama ay tumatawa, nagtitiwala, nananalig, naganap. Pagtiwalaan nyo, may magagawa siya. Ang isang iglap ay nasa kanya, maluwag manghirap sa inyong lahat. Sang iglap kanyang may lahat. At siya ng pawang katotohanan aking nilalahad. Kung kayo'y tao na walang pangunawa, di nyo matatanggap ang sakinulat. Subalit kung katotohanan kayo'y nasama, Espiritu niyang sa inyo magiging ganap na mag-uulat. Ipapadama sa inyo ang galak, sisigla, lalakas kayong lahat. Kayo'y galak na tumanggap. Nekarameneyahana, Nekarameneyahana, Nekarameneyahana. Ama kong mahal, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Mayroon po bang kulang sa putahe? Sa rekado? Kulang po ba? Sa hain? Kulang po ba sa araw na ito? Kompletos rekados? Masarap po bang hain? May pangalmusal, tanghalian, hapunan? May merienda pa po ba? Kaya kung kayo po ay nakalasap, sigurado pag-uwi nyo, magtitibay na kayong mananalig na ang isang saglit, ang isang sandali, sama, makukuha, matatanggap. Huwag po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. At salamat, salamat, salamat po sa Panginoon. Talaga po palang nasa Kanya ang lakas, nasa Kanya ang ligaya, nasa Kanya ang lahat ng mabuti. Kaya sa Kanya po natin hingin ang ating kaparaanan para sa Kanya po tayo magtiwalang ganap.
Kaya po yung mga lingkod ng mga hinirang, masasabing artistahin. Totoo po, masasabing madrama. Kasi po pag nasa tahanan parang hindi ka man dumadaing, napapadaing ka sa sakit na nararamdaman mo. Subalit, pag naglingkod ka na, tumupad ka na, parang wala yung nabanag nila sa'yo. Parang hindi nila mapaniwalaang, siguro nagdadrama lang yan kanina, Eka. Siguro, Eka, umaarte lang para mapansin, para, Eka, asikasuhin. Totoo po pala. Kaya po pala ang Panginoon naisadsyad niya yung pagpapasa ng krus. Dahil po pala nasa kanyang kapuspusan ng Espiritu. Yun po pala ang ating kalasag na tinatawag. Yun po pala ang tinatawag na helmet baluti sa ating katawan. Yun po pala. At yun po pala yung tabak ng Panginoon, yung salita niya, na kabilaan ay tanim. Kabilaan sa damdamin at kaisipan. Pag dumaan, talagang biyak. Kailangan po pala ay pakikipagtotoo lang. Kagabi po sumabay-bay sa nararamdaman ko, di ko po kukwento sa inyo, baka pagtawaran niyo ako kung ano yung akin. Ang amala nakakalam ko nung masakit siya. Ay, nako. Baka sabihin niyo si Apo Kunching pala comedy. Diyos ko, tama ko. Kaya kayo po. Ay, nako. Sabi nung kausap ko kanina, palalapitin ko po sana sa inyo yung anak ko dahil po kapag gagamit ko yung ay nako, tinubos ko na kako siya. Huwag mo na kako palalapitin at daragdagan pa. Buhay po ba ang Diyos? Tama na, tama na. Palipas na yun sa akin, kako. Binigay ko na kay Satanas. Hindi ko tatanggapin yan. Sa'yo yan! Sabi ko sa'yo yan. Ang tatanggapin ko yung aking Ama at Kristo. Kaya anak, sabi niya, kanino ka maghahari? Sino paghahariin mo? Kayo po! Sabi ko, o sige, bangon! Eka, bangon, maglingkod ka. Opo, buhay po ba ang Diyos? Kaya, nawa po gawin ninyong marapat. Ano po? Tingnan mo, malakas na ako lumakad nga. Bakit po ba ang Diyos? Samantalang kahapon at hanggang gabi, sabi ko, tapos sabi ko, aray ko, artistahin ka talaga. Napakabuti ni Satanas sa mga nakagapi niya. Subalit siya hindi. Mabuti ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Napakadakila niya. Diyos ko at Ama ko, purihin ka. Kaya kapag pag po kayo kasing mayabang, sabi ko po kasi ay salamat. Ngayon lang yata ako magbe-birthday ako, wala akong masakit. Diyos ko, ura-uraga binigay! Sabi ko, aba, hindi ko tatanggapin yan. Sabi ko, dik-dik kita ka ako, didik-dik kita, alisin mo yan. Dinik-dik ko nga. Nawala siya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Kaya kayo pong lahat, totoo po yan. Pag nasa paglilingkod ka, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman mo pag dinidibdib mo. Kaya kayo po, pag may nararamdaman, laban. Huwag niyo pong ihiga, huwag niyo pong igugupo. Lalo lang kayong tinatalo, lalo lang kayong tapos isipin mo pa, ano kaya yung Diyos ko po, baka kaya ako mamatay. Diyos ko po, baka kaya ito puro Diyos ko po, puro ka Diyos ko po. Yung pala Diyos ko po, sabi ng anak ng Ama, puro ka Diyos ko po dyan, di mo ako mapakinggan. Pakinggan mo ako anak, at ako'y kikilos sa'yo. Puro Diyos ko po, pero ang isip mo si sino?
Kailangan po pag sinabi mong Diyos ko po, siyang nasa isip at damdamin mo, hindi si? Sino po? Mahal nyo yata yun eh. Mahal na mahal nyo po siya, no? Ayaw nyo paalisin sa inyo. Mahal na mahal nyo. O ikaw, Joshua, mahal na mahal mo yon. Aba, ibaon mo na doon sa putik. Huwag mo na siya. Ha? Nakatambay pa sa'yo. Huwag mo nang patambayin. Ginagaligad-galigad ka pa pala eh. Pinapalibutan ka. Naku po. Ako nilalapitan niya, sabi ko, umalis ka! Naku, wala silbi ang rosaryo na yan. Pero kahit wala yung rosaryo na yan, at nandito siya, sabi mo, umalis ka! Mangging, paggalitin mo. Sabi niya, hindi ako alas. Hindi! Lumas ka! Sabi siguro nakakakita sa'yo, sino kaya kaaway nun? Hindi niya alam yung nasa kanya, kaaway niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, pagarian po kayo. Noon po, hindi ko naunawaan ang mga istorya sa Biblia na yan. Ano po ba yung mga pinagsasabi na yan sa Biblia? Sabi ko, ano po ba yun? Ano po ba yung kalaban na yun? Sino po ba yung ganun? Sino? Salamat sa Ama. Purihin siya. Alam niyo po, sadya nga palang napakahirap makatawid sa Kalbaryo. Subalit, kapag ang Ama'y kasama mo, magaan mong matatawid. Kaya kayo po lahat, pagpalain po kayong ganap. Kumusta na po? Kumusta po? Salamat naman po at nakarating kayo rito. Purihin ang Ama. Kaya po, kayo po, marami nagtatanong, marami nagsasabi, ba't kayo ay kapunta ng punta doon kay Apo Kunching na yun? Ano ba meron doon? Hindi ako pupunta ro, wala naman ako sakit eh. Kasi po yung pananaw ng iba, kaya lang pupunta rito, magpapagamot sa sakit. Huwag po, paggamot niyo po yung maluwat ng may sakit sa inyo. Ano yon? Kaluluwa, may cancer, hindi gumaling-guling. At saka yung napakahina, ano po yun? Spirito nyo. Ano po yung patay na patay? Yung inyong pananampalataya para mabuhay, para matanggap nyo, at para sumigla sa katawan nyo ang espiritu at ang kaluluwa nyo na dapat ay siyang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo lahat, pagharian kayong ganap. Totoo po ba yon? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may bukas pa. Ang mga alagad, gusto nyo mag-benediction. Ay, may dadalawin nga po pala kami. Pwede po ba? May bukas pa. Kaya minsan pag may halimbawa may dinalaw po ako, hindi ko maipaliwanag sa kanya. Ako nga, may sumakit din sa akin eh. Pero hindi ko inintay dalawin ako. Kaya huwag kang magdaramdam ha, kung di kita nadalaw agad. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahalaga, hindi man kayo nadadalaw ng pinahahalagaan yung mga tao at minamahal yung tao, ang laging dumadalaw sa inyo ay si Kristo, ang Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, para hindi kayo nalulumbay, nalulungkot, nagdaramdam pag hindi kayo dinadalaw. Ang mahalaga, ang laging dumadalaw sa inyo ay Espiritu ng Ama at Kristo na mananahan sa buhay nyo. Kaya sa inyo po lahat, pagpalain, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Naku, sorry. Munti ko nang malimutan, Caps, kapatid na Charito, at kay Aaron. At sa inyo pong lahat na may karawan ngayon, maligayang bati po. At sa mga nasa ibang bansa, sa mga may anniversary, sa mga may birthday, sa lahat po,
Pagpalain po kayo. Huwag na po kayo magputi.